Nagbabalik po ang Justice on Air kasama si Taguig Chief City Prosecutor Archimedes Manabat. Sir, kanina po no, nakuwento niyo sa amin yung mga physical limitations po ng opisina ninyo dahil maliit na, no? Paano niyo pa po mai-improve, no? Maa-ask po ba para makatulong po yung publiko in terms of siguro mabigyan kayo ng more room to para doon lumipat yung opisina niyo? Meron bang ganun kayong request sa DOJ or at least ma-relocate ulit kayo kung sakasakali? Actually, ang city government ang nagsasabi na may paglilipatan na, and I was hoping that it will be in the near future kasi nakikita naman nila eh. Yeah. It's good that the city administrator is in constant touch with us and with the court. At natutuwa ako ang cooperation ng city sa administration ng justice. Maayos din, tulad din ng mga nakaraan. So mukha naman pong yung opisina po ninyo ay maganda yung relasyon with the local government unit of Taguig, no? How about your relationship with the other agencies of government? Kunwari po ng NBI, with the PNP. How do you continue improving po in terms of communicating, sharing information among your offices? Ma-attend kami ng mga seminars together, and of course, maliit lang naman yung opisina namin. Most of the time, pag lumabas ako doon, halos nakita ko na silang lahat. Kasi pinagtatatanong ko, minsan I give them advice. In investigation, kasi kumisan meron silang mga physical injuries na hindi ma-determine, walang medical certificate. Sinasabihan ko na rin na katulad yan, Kako, if you describe the wounds, kung tinahe, kung nakumpay ng matagal, pwede namin sabihin serious yan. At least, factually, may basis kami. Pag sinabi mong sinaksak at tinahi ng ilang stitches, easily we can say na serious physical injuries yan. Kahit nang wala pang mga medical certificate, sir? Of course, kung may pictures, at least if we say it's serious, we have the basis. Kahit na makarating sa court, most probably, pag na-confine pa ng several days, mas madali sa inyo to prove serious. If it appears in the factual investigation submitted to us, included in their statement as the investigating officers. Oh, I see. Ganon. Oo. So kasi ano po yan, no? Partnership po yan, hand in hand din, no? In order for you to successfully prosecute a case in court, kailangan yung mga pulis po ninyo ay tama rin yung ginagawa sa pag-evidence gathering kasi sila magpo-provide yan sa inyo. How about yung mga preparation po ng mga witnesses? How do you enforce po yung mga summons po ninyo na talagang aatenan ng mga witnesses nyo? Actually, ang nakakaalam yan yung assigned trial prosecutors now. Now, if there are problems, kuminsan, sa tagal ko na, pag nagsabi sila, I can easily get in touch with the police officers or kami. Kasi at one time, during my stint with the DOJ, several task forces, may contact pa ako dun sa mga police, lalo na by this time, yung mga senior officers. So, that makes it easy. Minsan nagtataka sila, paano ko na-contact? Sabi ko, dati ko ng mga nakatrabaho yan. During the time, I was assigned in task forces. Mukha ng mga carnapping, drugs, PIDEA. And as a matter of fact, I served DOJ as chairman of the anti-drugs campaign. Wow. Narcotics group. That's why it would help a lot po, no? Talaga na marami kayong network din along doon po sa within DOJ itself at saka outside of DOJ. Just like in carnapping cases, those investigators before, when I was the chairman of the anti-carnapping of the DOJ, the old-timers, I still get in touch with them for verifications. Kumisan, nagugulat nga yung trial prosecutors if I readily give them information about the specific cases.
Sir, what's next for the City Prosecutor of Taguig? At saka sa inyo po, no, Chief Manabat, ano pa po ba yung mga gusto ninyong ma-achieve? Meron po bang mga goals po kayo na tina-target? Kunwari, yung resolution rate po ba, dapat may ganito? Or yung, ano po ba, mga budget or plantilla ninyo, dapat ma-fill up na within the next few Yun years? ang matagal ko nang hinahangad sana. Pero I hope in the few years I'll be there. Ma-achieve yan. Kasi meron pang mga leftovers na cases to speed up. But at least now, medyo kukunti na lang. Kumbaga sa kwan na as of the last year, naka 85% kami. Yung cases received and cases resolved, 15% lang yung naiiwan. Although may mga naiiwan na, so kumbaga sa pagkain, yung hindi nakakain, magpa-pile up yan every correct. yearly. Yung backlog. So with the present complement, of course, hoping na forthcoming na yung new appointments, sana magtuloy-tuloy na. But still, kulang pa rin. Sir, your final message po para sa mga manonood po natin, lalo pa nandun sa area ng Taguig or nalalagay sa Taguig po, no? Para po mapanatag po ang loob nila na kapag sila po ay na-involve sa isang krimen, either sila yung respondent o sila po yung complainant, ay masusolusyonan at maaayos at mareresolba ng maagap po ng inyong opisina. Of course, hangad namin na makapaglingkod ng mabilis. Ang kaso lang, kulang kami. Hinihingi namin ng paumanhin nila sa cooperation na kung maaari, yung maliliit na bagay, lalo na karamihan magkakapit-bahay, kung may bigayan, maayos, happy kami doon. Ayusin na lang. Imbis na lumala, kasi meron kaming mga kaso dyan. Actually, I recall some cases na maya't maya, kabilaan. Then unfortunately, may namatay na isa. Noon lang natigil. Oh, wow. That's one example na yung petty cases kumisan, yung sa mga anak, umaabot sa magulang hanggang merong masaktan ng malubha. Maraming salamat po, Chief Archimedes Manabat, para po sa inyong napaka-informative pong ibinigay sa amin ngayong gabing ito tungkol sa City Prosecutor ng Taguig. Ngayong gabi ay panibagong mga kaalaman na naman tungkol sa kagawaran ng hustisya ang ating natunghayan. Nabigyan tayo ng pagkakataon na makilatis ang Prosecution Office ng Siyudad ng Taguig. Ating nalaman kung ano-anong mga kaso ang madalas nilang matanggap at kung paano nila pinangangalagaan ang hustisya sa kanilang lugar. Hanggang sa muli. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako po si Atty. Reggie Tongkol, nagsasabing kung alam natin ang ating karapatan, maaari nating makamit ang katarungan. This is your program. This is Justice on Air.